So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo. Nandito ulit ako upang sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay sa comment section. So maraming salamat mga kamanok sa patuloy na pagtitiwala, sa mga recommendations, sa mga sagot, sa mga advice ko pagdating sa pagmamanok. So, medyo marami na namang katanungan ang nagtanong sa atin sa comment section. Kaya mga kamanok, wala tayong magagawa kundi sagutin to ng buong kaalaman. Okay? So mga kamanok, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga ganitong klase ng advice, video, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin ng sarili mong video okay sa ibaba. Wala naman po yung bayad. Okay? Kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat po sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ang unang katanungan po mga kamanok ay galing kay Steven Lopez. Ayan, so idol, tanong lang, sana mapansin ulit. Ayan, nag one day one eat na po ako sa aking mga alagang manok. Pero sa umaga po ako nagbibigay sa kanila. Pwede lang po ba yun, idol? Pa-shoutout na rin po from Negros Oriental. Maraming salamat. Okay, so mega shoutout sa iyo, Steven Lopez. So, sa pag-one day, one eat natin, ibig sabihin, isang beses lang po talaga natin sila binibigyan ng pagkain sa buong araw. Okay? So, ngayon, ang pagkakaiba nito sa 2 times per day sila nagbibigay at sa one day, one eat. So, medyo hinihigitan po natin ang dami ng pagkain na ibinibigay natin sa isang beses na pagpapatuka. Ibig sabihin, kung sa 2 times per day kayo nagbibigay ng pagkain, ibig sabihin, umaga at hapon, nagbibigay kayo ng, sabihin na natin 35 grams, parehas, 35 grams sa umaga, 35 grams sa hapon. Pero sa one day, one eat po mga kamanok, nagbibigay po tayo ng minimum of 60 grams per chicken. Okay? So, 60 grams per chicken sa buong araw o sa buong isang araw. Ibig sabihin nun, mas makakatipid po tayo. Kasi yung 2 times per day, 35, ibig sabihin 70 grams yon. Pero sa one day, one eat, 60 grams lang, nakatipid tayo ng 10 grams. So, i-times nyo po yon sa loob ng isang buwan. So, napakalaki po ng matitipid din yung pagkain. Pero, masisigurado ko po sa inyo na mas gaganda ang katawan ng alaga ninyo, mas makukuha nyo ang firm, ang lean na katawan ng inyong mga alaga. Pag sinabing lean, so sila po ay maskulado, wala po silang taba. Kasi sa pagmamanok, sa katawan ng isang manok natin, kasi sa passion natin, hindi po meat production ang kailangan natin dito. Ang kailangan po ng ating mga manok, pagdating sa larangan ng ating pagmamanok, dito sa ating passion, kailangan matipuno po sila. Matipuno, hindi po kailangan ng mataba. Kailangan po hindi po mabigat, lean muscle po ang kailangan. So, paano po mangyayari yon? Alam niyo po mga kamanok, once na ang katawan po ng isang tao, ng isang hayop is na fasting. So, through fasting process, natatanggal po yung taba o natutunaw po yung taba sa katawan ng isang manok. Ibig sabihin, yung sobrang moisture, yung sobrang bigat, yung sobrang taba na taglay nila, natutunaw po ito. Ito po yung ginagamit nilang energy sa kanilang mga activities na ginagawa like walking, jumping, flying. Okay, yung mga manok ninyo sa TV, pag po sila ay napafasting, ibig sabihin, matagal po na oras na hindi sila kumain, so yung pong taba nila sa katawan, nawawala po yon. Nagagamit po nila yung energy. Okay, pero kung kayo po ay nagbibigay ng 2 times per day, makikita nyo po yung katawan ng inyong mga alaga mataba. Yung iba, hindi pa ganun kabultuhan ng katawan pero mabigat na. So yun po yung pagkakaiba ng one day, one eat. So sa one day, one eat, kaya po maganda, napapasting nga po sila. Natutunaw yung taba. Nagagamit na energy sa kung ano mang kanilang ginagawa. Yun po yun. At the same time, hindi po kayo nag-overfeeding. Kasi 60 grams lang po eh. 60 grams. Ibig sabihin, tunaw po kaagad nila. Tunaw po kaagad at sakto po sa kanilang buong araw na paggamit yung 60 grams na yan. Hindi overfeeding. Kasi pag overfeeding po ang manok, mga kamanok, nawawalan po ng appetite. Tingnan po ninyo yung 2 times per day na ibinibigay yung pagkain sa kanila. Okay, kadalasan minsan hindi nag-uubos. Nagtitira ng pellet, nagtitira ng grains. Pero sa one day, one eat mga kamanok, okay, tingnan po ninyo yung appetite. Halos
butasin niya yung lupa sa kanyang gana sa pagkain. Ganyan po ang kagandahan ng one day, one eat. Pero Steven Lopez, mas maganda kung sa hapon ka magbigay. Mga alas 3 hanggang alas 3:30. Bakit po mga kamanok? Kasi po kalimitan, yung ating mga pasyalan, okay, nangyayari po is sa hapon, mga bandang alas 2. Pero kung sanay yung manok mo na kumakain ng alas 3:30, alas 4, so tamang-tama po. Yung pakain niyo po na ibibigay sa araw bago kayo mamasyal kinabukasan, sapat na po yun para makapamasyal at mag-enjoy ang inyong mga manok sa kanilang magiging pamamasyal kinabukasan. Hindi nyo na kailangan magpakain pa. Sabihin, bago ma-empty yung manok ng alas 3:30, makakapamasyal kayo ng alas 2, tamang-tama pa yung pagkain na ibinigay mo kahapon sa kanya. Pero syempre, kailangan nyo ring tingnan yung droppings ng manok. Okay? Tingnan nyo yung droppings kung nasa na ba to, nasa sickle na ba to, nasa urate na ba to. Okay? O kaya naman, ano bang dapat na i-troubleshoot natin kung sakasakaling hindi na po maganda yung iipot. Pero kalimitan, pag naka one day, one eat po kayo, okay, maganda po ang droppings ng manok. Maganda po yung panunaw ng manok. Kaya po talagang hindi kayo malilito pagdating sa inyong pamamasyal. Ganyan po kahalaga ang one day, one eat. Kaya po kung ako sa inyo, mag one day, one eat na po kayo. Yung iba natatakot, yung iba nagtataka, nangangamba, baka mamayat yung manok. Hindi po mga kamanok. Sa tulong ni Fermented Jackie Oats, lagi ko sinasabi sa inyo, lagi kong ina-advise sa inyo, sa Fermented Jackie Oats po, yan po yung makakatulong sa inyong mga alaga para mag-digest ng maayos, para maging gut healthy yung kanilang mga gut, yung kanilang mga gizzard. Okay, maganda ang panuno at paggiling. Yan po makakatulong. Okay, kahit po sila is ma-fast ng medyo matagal, hindi po ganun bumabagsak ang kanilang pangangatawan. Dahil ang pagkain po nila is high in protein, high in amino acid, kaya po maho-hold nila yung magandang pangangatawan. Kaya po sila ay, kita nyo yung magiging reaksyon ng katawan. Bumubulto sila, gumagaan, okay, namumula ang mukha at kumikintab ang balahibo. Dahil po yan sa combination ng magandang pagkain na inyong ibinibigay sa kanila. Okay, kaya po mag one day, one eat po kayo, mag-try po kayo. Ayos yan. So next question. Ayan. So, ito, galing kay Jonard ni Danya. Ayan, so, ask ko po, bakit hindi masyadong kumakain ng feeds? Nag-iisang alaga kong Brazilian Shamo. Running 2 months old. Mas gusto niyang kainin ay kanin. Marami siyang kain kapag kanin. Salamat sa sagot. Sana mapansin. Mga kamanok, ang ating pong mga alaga ay depende po sa breeder. Okay, ang ating pong mga alaga ay nakadepende sa breeder o sa feeder. Kung sino po yung nagpapakain sa kanila, kung ano po yung binibigay ninyo, doon po sila nasasanay. Hindi po pwedeng idahilan nyo sa akin na mas magana siyang kumain sa kanin at hindi niya kinakain itong mamahaling pagkain, magagandang pagkain, mga healthy pagkain. Hindi po. Nasa sa inyo po yan. Ang disiplina po ay nasa sa inyo. Subukan nyo po na bawasan ang measurement ng ibinibigay nyo pagkain sa kanya while naghahalo kayo ng isang healthy pagkain na dapat kinakain niya. Ganun po ang paghahalo at diskarte upang maka-adapt yung manok doon sa pagkain na dapat ipinapakain ninyo. Hindi po pwede na dapat kanin na lang ang ipakain ninyo kasi yun ang gusto niya. Okay, hindi po masasanay at hindi po matututo ang isang manok na kumain ng ibang pagkain, okay, ibang kalidad ng pagkain pag hindi niyo po siya tinuruan. Okay, well, naiintindihan ko kasi kayo dahil baguhan pa kayo sa pagmamanok. Well, tinuturo ko nga po sa inyo. Halimbawa po, kanin. Marami siyang kanin na kinakain. Gusto niya kanin, naglagay kayo ng konting pellet. Ayaw kainin yung pellet, kanin lang talaga. Anong dapat gawin? Bawasan niyo yung kanin, hatiin niyo lang po sa kalahati ang dami, then maghalo kayo ng konting pellet. Ngayon, pag inuubos niya yung kalahati ng dami sa regular na inuubos niyang isang buo, okay, mauubos na yung kalahati. Ngayon, pag naubos niya na yung kalahati, yung pellet ititira niya, pero hindi siya satisfied sa busog. Konti, kulang. So ngayon, makukuryo siya kung ano yung nasa tabi, ano yung pellet, tutukain niya yon. Pag tinuka niya, malalasahan niya na okay din pala, nakakasatisfied ng gutom o nakakasatisfied ng busog. So ngayon, sa susunod mong bigay, ganun ulit. Kaya ngayon, pag nakita niya yung pellet, hindi na siya mag-aalangan. Tutukain niya na yon kasi
alam niyang pagkain, alam niyang nakakabusog, hanggang sa masanay. Then next meal, bawas ulit ng kanin, dagdag ng pellet, ganun ulit siya, masasanay, pellet to, masarap to, kakainin ko to. Hanggang sa mawala na yung kanin, sa kababawas ninyo, masanay na po yung manok, na pellet na po yung nakikita at kinakain niya. Ganun lang kasimple yun mga kamanok. So, huwag niyong idahilan sa akin na dahil kanin ang gusto, kanin na lang ipapakain niyo. Hindi po pwede. Kasi ang kanin po mga kamanok, pag binigay niyo sa manok, masarap kainin, madaling kainin, nakakabusog, pero nakakagutom din po ito ng mas mabilis. Kasi mabilis po yung i-digest. Hindi po kagaya ng protina, hindi po kagaya ng mga matitigas na grits. Okay? Kagaya ng ibang mga grains. Matigas pong kainin yan, kaya matagal din pong gilingin. Mas magbibigay ito ng mas matagal na enerhiya sa manok once na nakain. Okay, so yun lang mga kamanok sa ngayon ang ating munang tanong na sasagutin, and hopefully makatulong po ito sa mga nagtanong, okay, at sa mga gustong maliwanagan. So for more video and advice na kagaya nito mga kamanok, see you for our next vlog, and don't forget to click the subscribe button, mag-like at mag-comment na rin ng inyong katanungan. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.